sa habang buhay ay mananatili, hindi mapapawi o may kukubli, maging sa dilim ng gabi. Sandigang matibay ang iyong pangako, lakas at pag-asa ng aking puso.
Salamat, aming Panginoon. Salamat. Hallelujah. Salamat, aming Panginoon. Salamat. Minsan pa nga po nating purihin at sambahin ang ating dakilang Diyos. Hallelujah! 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 Salamat. God is our refuge and strength, a helper who is always found in times of trouble. Therefore, we will not be afraid, though the earth trembles and the mountains topple in the depths of the sea, though its water roars and foams, and the mountains quake with its turmoil. Father, we glorify your name and we magnify you, O Lord. Sa umagang ito, Panginoon, salamat sa muling pagbibigay mo sa amin, Panginoon, ng pagtitibay at pagpapatibay ng aming pananampalataya. Sa mga pagsubok, sa mga pagtutuwid, sa lahat ng bagay na aming dinanas. Lord, indeed, you are working for the good of your people. Nagpapasalamat kami sa umagang ito, Panginoon. Bagamat sa mga nagdaang mga araw at oras o linggo, Panginoon, sa aming pong bansa, ay nakaranas kami ng iba't ibang mga kalamidad, Panginoon. Ngunit naririto, Panginoon, patuloy pa rin na kami, O Diyos, ay nagpupuri at sumasamba sa iyo. Patuloy, Panginoon, sumikat ang araw sa amin, Panginoon, at nagpapakita ng isang panibagong panimula. Ang pagsikat ng araw, O Diyos, at pagliwanag nito sa aming mga buhay ay nagpapadama na tapos na ang nakaraan. Tapos na ang mga bagay na aming pong pinagdaanan. At ang araw na to ay araw ng panibagong simula. Kaya po, Diyos, hayaan mo, aming Ama, na aming pong ibalik sa iyo ang lahat ng papuri, pasasalamat at pagsamba, Panginoon. Hindi lamang dahil kami ay nakalampas o nakasurvive sa mga nagdaang mga pagsubok, kundi muli mong pinatunayan, Panginoon, ang katapatan ng iyong mga salita. Salamat dahil ang mga pangako mo, O Diyos, ay hindi nagbago. Ikaw ang patuloy na tumutupad nito, Panginoon. At kung sa iba, naganap na, natupad na ang mga pangako, sa iba naman, Panginoon, ay unti-unti, O Diyos, ang kaganapan nito. Hindi man lubusan pa, Panginoon, pero ipinadama mo sa amin, O Diyos, ang katotohanan sa iyong mga salita. Kaya po, Panginoon, sa panibagong araw ng aming buhay, dalangin ko, Panginoon, kung paano mo kami, Panginoon, hinayaang lumampas sa mga pagsubok sa nakaraan, ang aming kasalukuyan at ang aming inaharap, Panginoon, ay magiging panatag na, magiging matatag na, Panginoon. Magiging sigurado na kami, Panginoon, na tunay nga na hindi mo kami iiwan o pababayaan man, Panginoon, sa mga hamon sa aming hinaharap. Kaya sa umagang ito, Diyos, lubos kami nagpapasalamat sa iyo. Ganun din, Panginoon, ang patunay ng iyong pag-ibig. Hindi man kami, Panginoon, naging tapat at nag-alinlangan kami, Panginoon, sa iyong mga pangako at salita. Hindi man, Panginoon, kami nagpakita ng isang matibay na pananindigan sa panahon ng pagsubok. Pero kami, Panginoon, ay dinala mo pa rin sa iyong tagumpay dahil sa iyong biyaya at awa at habag sa buhay ng bawat isa.
Salamat po, Panginoon, dahil hindi mo kami iniwan. Salamat po, Panginoon. Hindi mo kami, Panginoon, inilagay sa isang pagkakataon na deserve namin, Panginoon, ang mga punishment. Deserve namin, Panginoon, ang mga consequences, Lord God, na mabibigat dahil sa aming mga ginawa, Panginoon. Ngunit dahil sa iyong biyaya at habag, gumawa ka, Panginoon, ng himala sa buhay namin. Hindi para kami ay tolerate sa aming mga kahinaan, kundi para ipakita na ikaw ang Diyos na kumakalinga sa amin. Kaya, Panginoon, sa umagang ito, sa anumang mga pagkukulang, sa anuman, Panginoong, mga pag-aalinlangan, humihingi kami, Panginoon, sa iyo ng aming pong pagpapatawad, Panginoon, sa iyo. Humihingi kami, O Diyos, na patawarin mo kami. Linisin mo kami, Panginoon. Hindi kami karapat-dapat, ngunit tinawag mo kami, Panginoon, sa layunin mo, Panginoon. Kaya sa umagang ito, O Diyos, muli, hayaan mo ang iyong kalooban sa buhay ng bawat isa ay patuloy na maganap. Sa kabila ng aming panghihina at mga kahinaan, Panginoon, nandoon ang iyong lakas at biyaya. Kaya, Panginoon, sa umagang ito, anuman ang mga bagay na nais mo sa buhay namin, sigurado kami, Panginoon, magaganap ito ayon sa iyong kalooban. At bigyan mo kami ng lakas, pananampalataya, at tapang, Panginoon, na sumunod sa iyo. Ano man ang mga bagay na nais mo sa buhay ng bawat isa. Pakita mo sa amin, Panginoon, ang kalooban mo upang patuloy namin itong lakaran, Panginoon. Salamat po. Maging sa mga gawain na amin po, Panginoong, tungkulin o mga gampanin, iniling ko, Diyos, sa panibagong araw na ito, may panibago kaming lakas at kagalakan na magpapatuloy na maglilingkod sa iyo. Ano man ang mga pinagkatiwala mo sa amin, Panginoon, ano man yung mga naiatas sa amin, Panginoon, ng mga gawain, dalangin ko, sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu, ay lalo kaming magiging produktibo, Panginoon, at masigasig sa pagtupad ng gawain mo, Panginoon. At aking dalangin, O Diyos, nabigyan mo ng bunga, ng masaganang bunga, magandang result, Panginoon, ang lahat ng aming pagpapagal, upang ang kaluwalhatian ay patuloy naming maihatid sa iyo, Panginoon. Wala kaming ibang maipagkakaloob sa iyo, Panginoon, kundi ang papurihan ka sa lahat ng mga gawa ng aming mga kamay na pinagpala mo, Panginoon. Wala kaming maibabalik sa iyo, Panginoon, na hindi galing sa iyo. Aking dalangin, Lord, that every effort that we make, Lord God, be blessed, upang ang aming pagpapasalamat at pagsasamba, Panginoon, sa iyo ay aming, Panginoong, maibabalik sa bawat araw, Panginoon. Salamat po sa umagang ito. Tinaalala namin, Panginoon, ang mga kapatiran namin na dumaan sa mga karamdaman at ngayon ay nakarecover sila, Panginoon. Ngayon ay umiigi ang kanilang mga pakiramdam sa kanilang katawan, Panginoon. Nagpapasalamat kami dahil ikaw ang Diyos na tumutugon ng aming panalangin. Sa mga kapatid naman namin, Panginoon, na patuloy na humaharap sa mga karamdaman sa kanilang katawan, Lord, ang pagtugon mo sa panalangin namin sa aming mga kapatirang gumaling at lumaya na, ang maging encouragement, Panginoon, ng aming mga kapatid na sa ngayon ay dumaranas pa. Hayaan mo, Diyos, na maging malakas ang kanilang loob sa pagharap at pagtanggap, Panginoon, ng kagalingang nanggagaling sa iyo, Panginoon. Salamat po. Aming Ama, inaalala rin namin, O Diyos, ang mga nagdaang araw, ang mga binaha sa aming pong bayan na ngayon ay nagre-recover, Panginoon. Nihiling ko po, Diyos, ang patuloy na pagpuprovide, Panginoon, ng lahat ng kanilang mga pangangailangan hanggang makabangon sila
sa kanilang naging kalagayan, Panginoon, sa nagdaang mga pagbaha. Ganon din, Panginoon, inaalala namin, O Diyos, ang mga kababayan namin at mga kapatiran sa Mindanao at sa iba't ibang dako ng aming pong bansa na dumanas ng malalakas na lindol, Panginoon. Humihingi kami, O Diyos, sa iyo ng patuloy na pag-aaliw sa kanilang mga kalooban, Panginoon. Sa kanilang kalagayan ngayong wasak na wasak, maging ang kanilang mga tahanan, Panginoon, ay pinundar sa mahabang panahon. Lord, palitan mo ng pag-asa. Palitan mo ng panibagong sigla ang kanilang puso. Hindi dahil sa nawalan sila, kundi dahil may pagkakataon na naman nilang makita ang dakila mong katapatan sa kanilang buhay, Panginoon. Ganon din ang iba-ibang mga bansa, Panginoon, na aming nabalitahan, O Diyos, na dumaan sa mga lindol sa panahon namin ngayon. Humihingi ako, O Diyos, sa iyo ng biyaya mo, Panginoon, na maging pagkakataon ito, O Diyos, na makita na marami mga tao na walang ibang pag-asa kung hindi ikaw, Panginoon. Walang ibang kaligayahan kung hindi ikaw, Panginoon. Hindi ang mga bagay na aming ipinundar, na aming itinaguyod, o mga bagay na nakikita namin, sapagkat ang lahat ng ito, Panginoon, ay may hangganan. Lahat ng ito, Panginoon, ay may kahinaan, O Diyos. Ngunit ang buhay na may pananampalataya sa iyo, ang siya lamang, Panginoon, ahantong hanggang buhay na walang hanggan. Kaya aking dalangin sa mga ganitong pagkakataon, ay lalo pa, Panginoong, maging masigla ang pangangaral ng iyong salita, ang pagmimisyon ng iglesia, Panginoon. Hindi dahil may nasalanta, kundi dahil ang kalooban mo, Panginoon, ay ipangaral sa lahat ang iyong salita. Dalhin sa lahat ang iyong mga salita. Kung kaya kami, Panginoon, ay pinalalago mo sa pamamagitan ng discipleship ng aming pong mga iglesia. Dinadalangin ko na ang aming pong paglago sa espiritual ay magagamit mo sa pagmimisyon, sa paghayo sa iba-ibang mga lugar, Panginoon, o kung saan man kami araw-araw pumupunta. Dalangin ko, O Diyos, sa aming mga labi, mamumutawi, Panginoon, ang mga salita mo na magbibigay ng buhay sa marami, Panginoon. Salamat po. Sa umagang ito po ang aking panalangin at pagsamo sa iyo. Minsan pa, Panginoon, ibuhos mo ang kapangyarihan mo sa pamamagitan ng banal na Espiritu, O Diyos, sa lahat ng mga tao, Panginoon, sa lahat ng mga may uhaw, Panginoon, na ikaw ay kilalanin, na ikaw ay sambahin at paglingkuran, Panginoon. Hayaan mo, Diyos, ang iyong Espiritu Santo, Panginoon, ay minsan pa na i-empower mo, Panginoon, ibuhos mo ang iyong kapangyarihan. At hayaan mong maranasan namin, Panginoon, ang katotohanan mo, Panginoon. I pray for revival, O Lord God. I pray, Lord God, for the apostolic and prophetic ministry of your word, Lord God. Ay maririnig muli, Panginoon, sa mga pangangaral, maging sa pulpit, O Panginoon, maging sa mga small group meetings, O God, at bawat gathering ng iyong mga anak. Hayaan mo ang boses ng ang tinig mo, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong salita ay makapangyarihang kumilos, Panginoon, na magbibigay ng transformation sa lahat ng mga nakikinig, Panginoon. Maraming pong salamat sa oras na ito. And once again, Lord God, empower your people, O Lord, to preach the word, to teach the word, O God, that will transform their lives, Lord God. Samahan mo ng iyong mga anghel, Panginoon, sa iyong makapangyarihang pagkilos, O Diyos, ang bawat gawaing itinatalaga ng iyong mga anak at makapangyarihang makita ng marami, Panginoon, ang iyong kaluwalhatian, biyaya at pag-ibig, Panginoon. Ito po ang aking manalangin, pagsamo sa iyo, sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Samahan niyo po ako sa ating talata sa mga oras na ito. Buksan natin ang ating mga Biblia. Unahin natin ang Lumang Tipan. Sa Genesis, Kabanatang 12, mula sa talatang 1 hanggang 4, ang sabi, Sinabi ni Yahweh kay Abraham, Lisanin mo ang iyong bayan
ang tahanan ng iyong ama at mga anak, at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Pararamihin ko ang iyong mga anak at apo, at gagawin kong isang malaking bansa. Pagpapalain kita, at mababantog ang iyong pangalan. At magiging pagpapala sa marami. Ang sa iyo'y magpala ay aking pagpalain. Ngunit kapag sinumpa ka, sila'y aking susumpain. Ang lahat ng mga bansay pihong ako'y hinihimok na tulad mong pinagpala. Sila ay pagpapalain din. Talatang 4, sumunod nga si Abram sa utos ni Yahweh. Nilisan niya ang Haran noong siya ay 75 taong gulang. At sa Hebreo, Kabanatang 11, talatang 8. Dahil sa pananalig sa Diyos, tumalima si Abraham nang siya ay papuntahin ng Diyos sa lupang pangako sa kanya. At humayo siya, bagamat hindi niya alam kung saan paroroon. Pinagpapala na ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Ang ama'y papurihan at Ngayon naman po ay makakarinig po tayo ng mensahe sa awit na ihahatid po sa atin ng UCCS Kids Choir.
Hallelujah. Panginoon, luwalhatiin ang iyong dakilang pangalan. Tulungan niyo kami, turuan. Hindi po ako karapat-dapat o Diyos sa iyong mga salita na maghatid. Patuloy mo kaming gabayan, ingatan, pagpalain. Sa pangalan ni Jesus, ito pong aming dalangin. Amen. Magandang umaga po, mga minamahal, mga kapatid. Ano pa yan, mga sariwang-sariwa pa yung inyong mga katabi dyan dahil hindi nyo alam na katatapos lang nila ng RDSR. Kaya purihin ang Panginoon sa mga anak na tumugon, nakatagpuin ang Diyos sa kanilang buhay. Patuloy po tayo sa ating series ngayong buwan, Walking with God. Sige po, sa slide. At ang topic, ayan, faith in action. Uulitin ko po yung ating mga talata. Babasahin ko po ulit. Ito po'y patungkol sa buhay ni Abraham. Abraham. Sa Genesis chapter 12, sinabi ni Yahweh kay Abraham, lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at ina, ama at kamag-anak, at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Pararamihin ko ang iyong mga anak at apo, at gagawin kong isang malaking bansa. Pagpapalain kita at mababantog ang iyong pangalan at magiging pagpapala sa marami. Ang sa iyo'y magpala ay aking pagpapalain, ngunit kapag sinumpa ka, sila'y aking susumpain. Ang lahat ng mga bansa, pihong ako'y himukin, na tulad mong pinagpala, sila rin ay pagpapalain. Sumunod nga si Abraham sa utos ni Yahweh. Nilisan niya ang Haran noong siya'y 75 taong gulang. At sa Hebro, 11:8. Dahil sa pananalig sa Diyos, tumalima si Abraham nang siya'y papuntahin ng Diyos sa lupang pangako sa kanya. At humayo siya, bagamat hindi niya alam kung saan paroroon. Nashare ko sa mga kalalakihan. Sabi ko, nakatagpo ko yung words na susunod kahit hindi alam ang kasunod. Tagpuan ko last year na susunod kahit hindi alam ang kasunod. Pag sinabing faith in action, sa Bagong Tipan, wala ba kayong naalaala dito? Pananampalatayang may gawa. Mayroon naman siguro, ano. Ibig sabihin, ang tunay na pananampalataya ay hindi lamang paniniwala sa Diyos, kundi nakikita rin sa pagsunod, pagkilos, at pamumuhay ayon sa kanyang kalooban. Sabi ko, kung may naalaala kayo, sa Santiago 2:17, ito po ini-insist ni Santiago, na ang sabi, ang pananampalatayang walang kalakip na gawa ay patay. Ipakita mo sa akin ang iyong pananampalataya na walang gawa, at ipakita ko naman sa iyo yung aking mga gawa sa pamagitan ng aking pananampalataya. Ang tunay na pananampalataya ay hindi lamang sinasabi ng ating mga bibig. Ito po ay isinasabuhay. Next slide po.
sa susunod na po, pangatlo. Ayan. Ang ating mga talata ay isang malaking pagbabago o mahalagang yugto sa kasulatan. Sapagkat dito tinatawag ng Diyos si Abram na iwan ang kanyang sariling bayan at sumunod po sa kanya patungo sa isang lupa na hindi niya alam. Isang lugar na puno ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at kawalang katiyakan. Ang Diyos mismo ang unang kumilos upang magtatag ng relasyon ng tipan kay Abraham. Nangako siya na pagpapalain si Abraham at gagawin siyang pagpapala sa mga bansa. Ang tugon ni Abraham ay naging halimbawa ng pananampalataya. Totoo naman. At pagsunod para sa lahat ng mananampalataya. Sa mga talatang ating pagbubulay-bulayan, makikita natin na ang tunay na pananampalataya ay sumusunod sa tawag ng Diyos. Nagpapatuloy sa pagtitiwala at positibong umaasa sa pangako ng Diyos. At ang tunay na pananampalataya ay hindi lamang naniniwala sa sinasabi ng Diyos. Ito po ay sumusunod, nagtitiwala at umaasa sa kanyang mga pangako o tipan, kahit hindi pa ito nakikita ang buong larawan nito. Ano po? Tunay na yung buhay ni Abraham, bakit ba siya naging, ang sabi doon, naging mabantog? Mabantog ba siya dahil sa pangalan lang niya? Mabantog siya dahil sa kanyang pananampalataya. No? Propositional statement, faith is a responsive trust in God's word that moves into obedience action, even when outcome is unseen. Ang pananampalataya ay pagtitiwala sa salita ng Diyos na tumutugon sa pamagitan ng pagkilos ng may pagsunod kahit hindi pa nakikita ang magiging resulta. Si Abraham po ay talagang sumunod kaagad siya. Ano? Wala siyang anumang reaksyon. Interrogative statement, how does true faith respond to God's word when the outcome is not yet visible? Napakahirap. Ano po? Ang sabi ni Tomas, Panginoon, tingnan ko muna ang iyong daliri, no? Parang to see is to believe. At bago ka susunod, kailangan makikita mo muna. Yung ating mga OFW, hi, kumusta po kayo? Bago yan papuntahin sa abroad, kailangan may mga kontratang maayos na po yan. Alam na nila kung magkano ang kanilang sasahurin. Pero ang buhay ni Abraham ay hindi po. No, nung inutusan siya. Transitional statement, in the calling of Abraham, God's promise comes before explanation. No? And obedience comes before understanding. This passage reveals that faith is not passive belief. So, yung pananampalataya pala natin ay hindi lang basta marinig natin, kundi mayroon tayong gagawin. Ang pagtawag ng Diyos kay Abraham, nauna ang pangako bago ang paliwanag. At nauna ang pagsunod bago ang pagkaunawa, bago niya naunawaan ang mga bagay. At inihayag na ang pananampalataya ay hindi lang basta paniniwala,
kundi isang aktibong pagtugon sa salita ng Diyos. Tayo po ba ay nakapagmasid na ng isang maglalayag? Kami madalas dahil sa amin, pag pumunta ka ng city, ang Surigao City ay napapaikutan ng halos dagat. Kaya doon pa lang sa Pantalan, kung tawagin namin, mayroong maglalayag doon. Ang maglalayag po, hindi hinihintay yung hangin. Kinakabit na kaagad yan habang wala pang hangin. Pag dumating man ang hangin, naka-ready na yung layag niya para siya ay uusad. Ganun po, nahalintulad ang pananampalataya dapat ng bawat isa. Sa pagsunod po ni Abraham, mayroon po tayong tatlong mahalagang bagay na pag-aralan. Una, the call to commence in obedience. Ang sabi sa verse 1, "Now the Lord said to Abraham, go from your country and from your relatives and from your father's house to the land which I will show you." Ang panawagan ay nagsimulang sumunod. Sabi nga kanina, walang explanation. At yung pagkatawag kay Abraham, ito'y napakabigat dahil hindi po sinasabing, "Pastor, pumunta ka sa Salawag." Hindi po ganun eh. Tinuturo lang at ipapakita lang sa'yo. Hindi kumpletong details. Hindi detalyado. Ano po? Kaya God called Abraham to leave behind familiar and begin the journey of obedience by faith. Napakahirap sumunod dahil katulad nito. Ang pagtawag pala ay kailangang iwanan mo yung mga bagay na kung saan komportable ka doon sa lugar. Si Abraham ay naging komportable na doon dahil kung titingnan natin doon sa mga unang talata, unang kabanata ng kabanatang 11, talatang 31, yung kanyang ama, yung sambahayan ni Tira, ito po yung Tira or Tari sa Tagalog, ama ni Abraham, ay pupunta na ng Kanaan. At sa kanilang paglalakbay, napadaan sila sa Haran. At nung pagdating nila sa Haran, siguro itong pamilyang ito ay napagod na sa kanilang paglalakbay dahil sa ang layo na nalakbay nila. Pero itong si Tira ay nagpasya na tumigil sa Haran. At doon sa Haran, si Abraham, ang pamilyang ito ay pinagpapala ng Diyos. Dumarami yung kanilang mga livestock, napakarami nilang mga alagang pinagpala sila doon. Kaya, naging familiar na or kampante na si Abraham doon. No. Pero tinawag siya ng Panginoon na umalis ka dyan pagkatapos nung mamatay ang kanyang ama. Sa edad ng 205, namatay si Tira. At ang Panginoon, ang Diyos, God often requires living comfort and security. Kumbaga sa panahon na yon, ay komportable na itong si Abraham sa lugar.
Dahil ang sabi pa sa Bisaya, hayahay na ang kinabuhi. Hayahay na ang buhay. No? Sino bang hindi malibang? Ano po? Kaya nananatili sila doon sa lugar na yon. Ang tawag ng Diyos ay kadalasang nangangailangan na iwan natin ang ating comfort zone. Yung binanggit ko kaninang comfort zone, yung hayahay, ang buhay. No? Andoon na lahat. Kumpleto na sila. Siguro nakapagpundar na sila doon ng kanilang mga tahanan. Buhay na mayroong kaginhawahan. Buhay na sigurado na, no? At inalis sila ng Diyos doon. Dahil nakikita ng Diyos na mas higit nilang pinagtitiwalaan yung mga bagay na yun. Mas higit silang nagtitiwala na doon sa lugar, sa kanilang tinatamasa doon kaysa sa Diyos. Kahit sa bagong tipan, mayroon po tayong nakikita, no? Sa Matthew chapter 4, 18 to 22. Doon sa kanyang mga alagad ng ating Panginoong Hesus, iniwan nila ni Pedro, Andres, Santiago at Juan ang kanilang mga hanap buhay, ang kanilang lambat, kanilang business, para sumunod sa Panginoong Hesus. At maging si Apostol Pablo. Ito po'y tinatalakay namin nung RDSR. Sa Gawa, chapter 9, iniwan niya ang dating kanyang direksyon. Ano bang direksyon ni Apostol Pablo nung siya ay si Saulo pa? Pinipersecute niya yung mga mananampalataya. Kumukuha siya, humingi siya ng authority doon sa mga taong bayan. At nung nakatagpo niya ang Panginoong Hesus, iniwan niya ito. At isinuko ang kanyang buhay, ang kanyang sarili. Isinuko niya ang kanyang sarili sa misyon na kung saan ito'y binigay ng Panginoon sa kanya. Sa isip-isip ko kanina, sabi mo, maghanda ako ng panyo dahil, alam niyo po, sabi ko pa, nagtataka ako sa sarili ko, kung kailan tumanda ako, saka ako naging iyakin pagka nagsishare ako ng Word of God. Ito po yung aking napapansin ngayon. Yung sabi ko, dapat noon pa eh. Patagal-tagal pa. Maraming mga pumipigil, no? Dapat noon pa. Letter B, yung kasunod, obedience begins with trusting God's word, even when the future is unclear. Yan na nga, ang pagsunod ay nagsisimula sa pagtitiwala sa salita ng Diyos. No? Buhat nung tayo, maging tayo man, mga mananampalataya, buhat nung tayo ay tumanggap sa Panginoon. At sa paulit-ulit na pakikinig ng salita ng Panginoon, yung ating pananampalataya sa Kanyang salita, kahit kung minsan may mga question tayo, hindi malinaw kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Katulad po ni Abraham, nung sinabi ng Diyos na lisanin mo, hindi binanggit ni Abraham na,
Panginoon, tika. Hindi pa ako pwede. Baka sa susunod na mga panahon. Ang ginawa ni Abraham, agad-agaran. Tumugon kay Yahweh. Ibig sabihin, sumusunod tayo hindi dahil sa nakikita natin ang buong daan. Yung pupuntahan ko pala ito ay nakikita ko. Hindi katulad dati, ngayon kasi pagka binanggit yung isang lugar, isi-search mo kaagad kay Google. No? Nakikita mo na kaagad, ay, itong lugar na itong Kanaan na ito ay napakayamang bansa pala itong pupuntahan natin. Maraming pagkain doon. Siguro, yun. Dati hindi ganun eh. Kasi ang ginawa ng Diyos, itinuro lang. Hindi detalyado, no? Tinuturo lang. Nagtitiwala tayo sa Diyos na siyang nakikita at nakakaalam ng buong hinaharap. Ito po yung nangyari sa buhay ni Abraham. Sa verse 1, ang sabi doon, at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Letter C, faith responds to God's command without demanding complete explanation. Ang pananampalataya ay tumutugon sa utos ng Diyos nang hindi hinihingi ang buong paliwanag. Si Abraham ay masigit pa sa mga military. Yung kasing mga military ngayon, mayroon silang motto, obey first before you complain. No? Susunod ka muna, tutugon ka, bago ka maliwanagan. Kaya sa verse 4, ang sabi diyan, sumunod nga si Abraham sa utos ni Yahweh. Nilisan niya ang Haran nung siya'y 75 taon. Ang ating application, willingly obey God's direction even when the path ahead seems uncertain or uncomfortable. Habang sumusunod sa kalooban at patnubay ng Diyos, kahit hindi pa malinaw o komportable ang landas na tatahakin na nasa harapan, no? Nakahanda dapat yung ating mga kalooban. Take away. Faith begins where full understanding ends. Nagsisimula ang pananampalataya kung saan nagtatapos ang ganap na pagkaunawa. Pangalawa, mabilis lang po, the commitment to continue in trust. Ang panibagong paninindigang magpapatuloy sa pagtitiwala. Sa verse 4a, ang sabi, so Abraham went away, and the Lord had spoken to him, and Lot went with him. Abraham not only heard God's call, he acted upon it. Hindi lamang narinig ni Abraham ang tawag ng Diyos, kundi agarang kumilos siya ayon dito. Walang ano-ano, nung sinabi ng Diyos kay Abraham, pumunta ka sa lugar na ituturo ko sa iyo. Una, ang tunay na pananampalataya ay nakikita sa gawa. Binanggit kanina ng
Santiago na hindi lamang sa mabuting hangarin. Bakit kaya hindi nag-aatubiling sumunod si Abraham? Bakit po kayang hindi siya nagtanong-tanong? Sa palagay po natin, bakit kaya? Alam ni Abraham na sasamahan siya ng Diyos. No po. Alam na alam ni Abraham na sasamahan siya ni Yahweh. Amin po ba? Madalas po natin kinakanta yung kasamang lumakad, yung anong kanta yun, yung susuungin yung apoy, hindi nasusunog. Tatawirin yung ilog, hindi ka na yun. Oh. Alam ni Abraham yun. No? Alam niya na sasamahan siya. Pangalawa, trusting God involves continual obedience along the journey. Nga. Ang pagtitiwala sa Diyos ay nangangailangan ng patuloy na pagsunod sa Kanya sa buong paglalakbay. Si Abraham ay walang pag-alala sa buong paglalakbay nila. No? Wala siyang inaalala dahil alam niyang kasama ang Diyos. Lahat ng kanilang mga pangailangan nandoon, provided ng Panginoon. Letter C, faith remains committed even when circumstances are unfamiliar or challenging. Ang pananampalataya ni Abraham ay nanatiling matatag at tapat kahit ang kalagayan nila ay hindi sila pamilyar doon sa kanilang pupuntahan. Kung minsan tayo, kapag mayroon tayong pupuntahan, isipin natin, nakakaligaw naman dito, no? Baka mamaya hindi ko na alam. Kaya sabi ni Sister Ann, kapag kami pupunta ng Maynila, sabi niya, hindi ako pwede mag-drive dahil naninibago ako. Si Joanne naman, kapag nasa Maynila na, parang sabi niya, parang yung kalye, parang pare-parehas lang halos. No? May mga ganun pala. Ano? Ako, isa-dalawa pumuntahan, alam ko na. May mga ganung madali kang matandain siguro pagka ikaw ay isang driver. Matandain ka. Pero pagka yung utusan ka doon sa isang lugar na hindi mo, ngayon nga madali, sinabi ko kanina, napakadaling may mga waste na. No? Google mo na kung saang lugar. Minsan makikita mo na yung bahay na pupuntahan mo. Kaya yung mga ngayon, napakadaling mag-deliver. Yung mga Lalamove, yung mga yung isa na yan, yung marami silang mga nagde-deliver ng mga napakadali lang. Oo. Dati po hindi ganoon. Napakahirap, no? Letter C, faith remains committed even when circumstances are unfamiliar or challenging. Ang pananampalataya ni Abraham ay nananatiling matatag at tapat kahit ang kalagayan nila ay hindi sila pamilyar. Application. Maintain obedience even when progress feels slow or uncertain. Panatilihin ang pagsunod sa Diyos kahit tila mabagal ang pag-usad at hindi malinaw kung saan patungo ang susunod na hakbang. Ang tao po ay napakadaling
mainip sa buhay. Ano po? Kung minsan ito ay nangyari sa sarili ko. Yung pagkainip, ito po yung kung minsan aalis na sa ministry. Yung bang halos, kaya ngayon napakaganda. Dahil mayroon na po tayong life journey. No? Mayroon tayong pinagkakaabalahan. Habang tayo po ay nagkakaedad, nagbibuild na po tayo ng kung ano man ang ating maiiwan sa mga susunod na henerasyon. Sabi ko doon sa mga disipulo, kailangan sa panahon natin ngayon ay tatag na tayo kung ano ang pupwede nating iwanang legacy doon sa ating, hindi lang sa ating mga anak, sabi ko, hindi lang sa ating mga sariling anak, kundi sa mga susunod na henerasyon. No? Dahil yung mga bata ngayon, kapag marami na tayong nababalitaan, no? Papasok sa school, may dala palang high-powered guns. No? Kaya nakakalungkot. Kaya sabi ko, ang mga nasa disipulo ay kailangan magsisimula na mayroon man lang tayong maiwang napakagandang legacy para doon sa mga susunod na henerasyon. At para makita nila kung papaanong mamuhay ng mayroong pagsunod sa Panginoon. No, katulad na ginagawa ni Abraham, yung walang complain, walang tanong-tanong, handang sumunod at sumampalataya sa Panginoon. Application po, maintain obedience even when progress fails slow or uncertain. Panatilihin natin ang ating pagsunod, no? Kahit na yung sasabihin, mayroon tayong nabasang sa banal na kasulatan na noon pang aming mga ninuno yung sinasabi, no? Makikipag-argumento pa na babalik ang ating Panginoong Jesus. Hanggang ngayon, wala naman. Ang iba'y tumitigil na. Ang iba'y binibinta na yung kanilang mga ari-arian. Dahil darating na ang ating Panginoong Hesus. Habang tayo, bilang mananampalataya, habang tayo ay naghihintay sa Panginoon, hindi tayo nawawala ng pag-asa. Lalo pa yung pag-ibayuhin yung ating pananampalataya at patuloy tayong gumawa, no? Gumawa ng gumawa. Hindi lang sa ating sarili, kundi gumawa tayo para maging mayaman tayo sa langit. No? Gumawa tayo kahit walang nakakakita. Magpatuloy tayo sa ating pananampalataya. Take away, faith is not only starting well, it is continuing well. No? Ang ating pananampalataya, katulad ni Abraham, hindi lamang sa pasimula. Madalas na ikukwento ko kay Pastor, sabi ko, Pastor, dati, yung heights ay talagang halos lahat ng tahanan, kinakatok po namin yan. No? Tapos dumarating yung panahon na para bang... Pero ang pangako ng Panginoon, yung inyong pagpapagal ay hindi nawawalang kabuluhan. Amen po ba? May pangako ang Panginoon na hindi nawawalan ng kabuluhan yung ating pagpapagal. Hindi lang pansimula, kundi patuluyan yung ating pananampalataya at pagtitiwala sa Panginoon. Hindi lamang sa magandang pasimula, kundi sa patuloy na pagsunod at pagiging tapat sa buong journey po natin bilang mga mananampalataya. Pangatlo, the confidence of God's covenant. Ang matibay na pagtitiwala sa tipan ng Diyos. Sa verse 2, 3 and 4b, ang sabi diyan, and I will make you into a great nation, and I will bless you, and make your name great, and you shall be a blessing, and I will bless you those who bless you,
And the one who curses you, I will curse. And in you, all the families of the earth, I will bless. Napakaganda. Now, Abraham was 75 years old when he departed from Haran. So, hindi ba alam ng Panginoon na yung asawa ni Abraham ay baog? Nasasabihin niyang, pararamihin ko ang iyong lahi. No? Mababantog ang iyong pangalan. Kahit wala na si Abraham, tingnan mo, patuloy nating pinag-uusapan yung kanyang pananampalataya at patuloy nating tinutularan yung kanyang pananampalataya. At dahil sa iyo, pagpapalain ko ang marami. Ito pong talata na ito ay nabanggit ni Pastor nung nag-RDSR. No? Paano ka ngayon? Dahil nung tumira si Abraham, nung sila ay naharang sa Haran, no? Itong si Abraham ay pinagpapala ng Diyos. Sigurado marami siyang mga pinagpapala noong time na yun. Kaya kailangan kapag kami pagpapala pala, matuto rin tayong mag-share, no, ng mga biyaya at pagpapala buhat sa Panginoon. Dahil yung mga pagpapala na yan ay bagamat pinagtatrabahoan natin, pero yung lakas na pinanggagalingan natin ay hindi man talaga atin. Kaya hindi natin pwedeng sabihin, ngayon, malaki na ang aking kamalig. Ang gawin ko, matulog at kumain. Magpunta kung saan-saan. Sabi ng Panginoon, hangal. Ngayong gabi, babawain ka ng buhay. Kanino mapupunta ang iyong ipon na yan, yung pinagpaguran. Maging sa mga tao rin. No? Sasabihin natin, bibili ako ng maraming solar. Yung ilaw, kakabit ko sa bahay. Para maging maliwanag yung aking tahanan. Magliliwanag. Yung kalsada na yan, mga 2 di pa lang, 3 di pa ang pagitan, pararamihan ko. Hindi ba ninyo alam na ang solar ay nakadepende rin sa araw? Sino ba ang nagpapasikat ng araw? Ang Diyos ay nagpapasikat. Sama-sama o sa mga mabubuti. Sa Diyos pa rin galing ang lahat. Kaya hindi natin pwedeng ipagmamalaki na po ang ating mga karunungan. Abraham trusted that God would fulfill what He promised. Na po. Nagtitiwala si Abraham na tutuparin ng Diyos ang kanyang mga pangako. Letter A, God's promises are dependable regardless of human limitation. Ang mga pangako ng Diyos ay maaasahan kahit may mga kahinaan at limitasyon ang tao. No. Sa Numbers 23, verse 19b, kapag nangako ang Diyos, maaasahan ang kanyang salita. Amen po ba? Hindi katulad nung kaibigan natin na kapag ka nangako, sige, punta ka sa
pagka nag-college ka, punta ka sa amin. Dahil paaralin kita. Pero nung high school na, mag-graduate na, tawag na ako ng tawag. Tapos na po ako ng high school. Hindi na sinasagot yung mga sulat ko. Hanggang yung pangako ay napako. No? Pero ang Diyos, hindi ganun. Naranasan ko kasi na nung high school ay mayroong gusto raw niya akong patapusin sa pag-aaral. Subalit, sabi ko, ang tao talaga ay may mga limitasyon. Siguro, naisip ko naman, dahil nagkaroon na rin siya ng pamilya. So, ako pa ba ay intindihin niya? Kaya sabi ko, pupunta na ako ng Maynila para maghanap buhay at magsimula kung ako man ay magkapamilya doon. Hindi ko alam na ang aking palang makukuhang mapangasawa, yung aking Gloria Diaz pala, ay kababaryo ko lang. Kababaryo ko lang. Yung aking Gloria Diaz. No? Kasi sabi ko, kung si D.S. Jubilman ay mayroong Catriona Gray, si Kuya Judy ay mayroong Gloria Diaz. Ano po? So, alam ni Abraham, no, yung kanyang tipan, yung kanyang mga pangako sa kanya ng Diyos, ay tutuparin, no po. At maging sa Hebrews chapter 10, 23b, tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako, no? Tapat ang Diyos. Basta tayo ay patuloy lang sa pananampalataya at pagtitiwala, paglilingkod, magugulat ka na lang, no? Gugulatin ka ng Panginoon. No? Totoong-totoo yan. Ang pangako ng Diyos ay tapat siya. Bagamat dadaan ka muna sa kung ano-anong mga test. Ano po? Letter B, faith rests in God's covenant faithfulness rather than personal strength. Dito po, nakasalig ang katapatan ng Diyos sa kanyang tipan at hindi sa sariling lakas. Sa 2 Corinthians chapter 12 verse 9, ang aking biyaya ay sapat para sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging ganap kapag sa kahinaan. Nagiging ganap sa kahinaan. Ito po yung sinabi ni Apostol Pablo, ano? Dahil si Pablo ay mayroong hinihingi sa Panginoon pero hindi ito ipinagkaloob. Hindi ito ibinigay ng Diyos. Kaya doon sa kanyang kahinaan ni Apostol Pablo, lalong inaangat ng Diyos ang buhay ni Apostol Pablo. Kung saan siya mahina, doon lalo siyang nagtitiwala ng higit sa Diyos, hindi sa kanyang sarili. Ano po? Letter B, faith resists in God's covenant faithfulness rather than personal strength. Tapos na pala. Letter C, no circumstance or season of life can prevent God accomplishing His purpose. Anuman ang ating kalagayan o anuman ang panahon ng ating buhay, walang makakapigil sa Diyos na tuparin ang kanyang layunin sa atin. Katulad nga po nung binanggit ko kanina, doon sa Genesis chapter 11, nung umalis ang pamilya ni Terah sa bayan ng Ur, Chaldea, kasama ang kanyang anak na si Abraham, ang asawa nitong si Sarai at yung kanyang pamangkin na si Lot. Pumunta sila sa Kanaan, ngunit nang dumating sa Haran, doon sila naninirahan. Ang plano pala nung tatay, ang plano nila ay pupunta sila ng Kanaan. Subalit, pagdating nila sa Haran,
sila ay tumigil doon. Hindi lang basta tigil na pahinga. Matagal na panahon silang naninirahan doon. At patuloy naman silang pinagpapala ng Panginoon, ng Diyos. At nung naranasan na nila yung mga biyaya at pagpapala ng Diyos doon, sabi ko nga kanina, nagkaroon sila ng maraming livestock, yung mga alagang hayop nila ay gumanda. Nagkaroon na siguro sila doon ng maganda, komportable na sila doon, naninirahan. Hanggang sa mamatay yung kanyang, hindi ko alam kung bakit hindi nakarating yung kanyang tatay sa kanilang destinasyon. Kaya nung mamatay ang kanyang tatay, dito ngayon, tinawag uli si Abraham na tumuloy kayo sa lugar na kung saan ituturo ko sa iyo. Kaya sa ating mga talata, si Abraham ay pumunta sa Kanaan, sa lugar na itinuturo ng Diyos para doon sila. Kung minsan po sa ating mga buhay, no? Kampante na tayo doon sa kinalalagyan po natin. Hindi pala natin alam na yung pagtira natin dito sa Dasmariñas ay hindi ito final destination. Mayroon pang nais ng Panginoon na kailangan pupuntahan natin. Lugar na kung saan doon tayo kakatagpuin ang higit ng Panginoon. Katulad ni Abraham, kampante na sila doon. No? Hayahay na ang buhay. Pero pinalisan sila ng Panginoon. Application. Trust God's promises confidently, even when circumstances seem delayed, difficult, or impossible. Buong pagtitiwalang manalig sa mga pangako ng Diyos, kahit naantala ang katuparan nito. Mahirap ang sitwasyon o parang napaka-imposible nang mangyari. Sa verse 2, ang sabi doon, pararamihin ko ang iyong mga anak. No? Iniisip siguro ni Abraham, hala, baog yung asawa ko. No? Paano darami ang iyong mga anak? Pero ito'y pinangako ng Diyos. Hindi niyo po ba alam na tayong mananampalataya, tayo po yung sinabihan noon. Tayo po yung mga ina po ni Abraham. Tayong mga mananampalataya sa ngayon. Amen po ba? Kaya, ang sabi yan, palalakihin ko ang iyong lahi. No? Pagpapalain ko ang magpala sa iyo. At susumpain ko ang susumpa sa iyo. Ito'y nabanggit ko na, sabi ko, ang mananampalataya pala ang isang sikreto. Minsan, kukumusta kayo sa mga manggagawa. Hindi ako ay isang manggagawa. Ano po? Minsan, pangit mapakinggan na dumikit kayo sa manggagawa. No? Isang kumusta lang at isang tapik sa ating manggagawa ay nandoon ang pagpapala, no? Katulad ni Abraham na patuloy na pinagpapala yung favor ng Panginoon, no? Nandoon talaga kay Abraham. Take away. Faith confidently rests in the
the certainty of God's promises. So dapat nakabatay ang pananampalataya sa nakikita nating kalalagayan. Hindi doon nakabatay kundi sa katiyakan na tuparin ng Diyos ang kanyang pangako. So, sa atin bilang mga mananampalataya, anumang pangako ng Panginoon, mayroon para sa atin. Ito po'y i-practice po natin sa ating buhay na kailangan patuloy tayong magtiwala kung anumang pangako ng Panginoon. Dahil ang Panginoon ay tapat sa kanyang pangako. Sa bawat salita niya ay ito'y tutok din ng Panginoon para sa atin. Ngayon po, nasa konklusyon po tayo. Abraham responded to God's call by beginning in obedience, continuing his trust, and resting confidently in God's faithfulness. And in the same way, we are called to walk by faith, trusting that God will guide and fulfill every promises according to His perfect will. At sa sunod po na slide, ayan na po. Habang tayo ay lumalakad, kasama ang Diyos, ang kanyang paggabay ay humuhubog sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Patuloy pong hinuhubog po tayo habang tayo ay namumuhay sa pamagitan ng pagtitiwala at pagsunod at pakikipag-ugnayan sa Kanya. Kapag patuloy tayong nananatili sa Panginoon, ito po'y matutuklasan natin na ang Kanyang presensya ay hindi lamang umaakay sa ating landas, kundi binabago rin ang ating mga puso habang tayo ay naglalakbay kasama ng Diyos. Mga minamahal ng mga kapatid or mga kaigsuunan, anong pangako sa iyo ng Diyos? Sabi ng Diyos, sa Kanya ay walang imposible. Patuloy natin kinakanta yan. Sa Jeremias 32:27b, mayroon bang bagay na napakahirap para sa akin? Panginoon, maraming salamat o Diyos sa mga oras na ito. Alam po namin, lahat ng bagay ay kaya niyong gawin para sa amin, para sa iyong mga anak. At alam po namin na kayo ang Diyos na patuloy naghihimala, nagpapagaling sa mga sugatang puso, nagpapagaling sa bawat mga anak mo. Hindi lamang ito ay karamdaman ng pisikal. Higit sa lahat, O Diyos, yung mga karamdamang espiritual. Patuloy mo kaming turuan, O Diyos, ang aming mga puso habang kami, Panginoon, ay naririto sa aming patuloy na paniniwala at pananampalataya sa iyo, na kayo lamang ang Diyos na patuloy bumabago sa aming mga buhay. Sa ganang amin, O Diyos, hindi po namin kaya. Subalit, sa pamagitan ng aming Panginoong Hesukristo, sa aming pagtitiwala at pagsunod, unti-unti po kaming babaguhin sa pamagitan ng banal na Espiritu. Kumilos ka, O Diyos, makagawa ka, Panginoon, gumawa ka sa amin ng mga himala. Habang kami, Panginoon, ay patuloy
nananampalataya at nagtitiwala. Purihin ka po, Panginoon o Diyos, sa mga oras na ito. Ang lahat, binabalik namin ang aming papurit pagsamba sa tanging pangalang Hesus na aming Panginoon tagapagligtas. Amen. Maraming salamat po. Kapanatagang maligaya ang idinulot ng Diyos Ama sa kaluluwang nagkasala na nahahanda sa parusa. Ako'y awit gamit harap sa pagpupuri wagas na handog ng pagsuko, mga dalangin ng pagsamo, wagas na labis sa puso, ang ihahandog kong pangako. Ako'y awit gamit harap sa pagpupuri walang humpay, at ang kay Jesus na pangalan, purihin nating walang hanggan. Wagas na gawad ang pag-ibig sa Diyos at tao'y isusulit upang malayo sa panganib. Kasapitin ko yaong. Tayo pong lahat ay tumayo. Ako'y awit gamit harap sa pagpupuri walang humpay, at ang kay Jesus na pangalan, purihin natin walang hanggan. Matanggap yaring handog ng pusong may lugat, pagpalain ang kaloob sa ngalan ni Jesus. Amen. Para naman po sa may mga nais ipagpasalamat at nagdiwang po ng kanilang mga kaarawan, maaari na po kayong pumunta sa harapan para po sa pasasalamat at basbas.
Isang maligayang araw po ng pagsamba mga kapatid. Para naman po sa mga kapatid po na ngayon lang po natin nakasama, welcome po Gina Lynn Leal, Frances Leal, and Franchlyn Leal po from Kanluran. Maaari po kayong tumayo. Para naman po sa mga balita at pahayag, magsama-sama po tayo sa darating na Miyerkules, August 26 po para po sa ating midweek prayer meeting, alas 7 po ng gabi. Next Sunday na po ang ating Back to Church Sunday, kaya naman po patuloy na ina-encourage ang bawat isa sa atin pong i-invite. Maaari niyo pong ibigay ang mga pangalan ng ating mga invitees sa kapatid Alaysa Alcaraz. Atin din pong ihanda sa susunod na linggo ang ating mga kaloob dahil tayo po ay merong special offering para po sa mag-aaral ng UBS na ating ginagawa tuwing ika-5 linggo. Ang lahat ng ating mga kabataan ay tutungo po sa multipurpose hall para po sa inyong ika-2 youth jam. At sa lahat naman po ng mga may huddle groupings, kayo po ay magkakaroon ng mini activity dito po sa loob ng ating templo pagkatapos po ng pananambahan. Simula po September, tayo po ay magbabalik Sunday School na. Hinihikayat po ang bawat isa na magpatuloy sa gawain ng Sunday School. Atin pong suportahan at ipanalangin ang gawaing ito. Para po sa pasasalamat, maraming salamat po sa ating Diyos na tayo po ay binigyan ng pangalawang buhay at gayon po sa inyong lahat na nagkaloob ng pananalangin. Maraming salamat po sa lahat, sa buong kapatiran dito po sa ating iglesia, sa aking kapatid, pinsan at itinuring pong kapatid. Salamat kina Pastor and Mars, Obi, and Mona, Oyet, Esther at ang kanyang pamilya sa Alcaraz family. Joji at sa buong inyong lahat, nalaman ko na ipinalangin niyo ako, lalo na kay Ellen at simula pa ay hindi kami iniwan. Maraming salamat sa inyo at sa inyong anak na naghahatid sa inyo. Maraming salamat sa inyo at sa lahat ng kongregasyon. Salamat po sa Hardiniano family at kay Cristo. From Diche Flor ng Salawag po. Magpatuloy po tayo sa ating gawa. Marami pong salamat, aming Ama, sa mensaheng pinadala mo sa amin at ganoon din sa mga kapatiran na iyong patuloy na binigyan ng panibagong lakas at sigla at kagalingan at ang mga katugunan ng aming mga panalangin. Ganoon din, O Diyos, ang mga nakasama namin ngayong umaga, ang mga first-timer naming nakasama, bagaman di man nasama ang kanilang mga pangalan o hindi man na-mention, Panginoon, but we all believe, Lord God, na sila'y pinagtiwala mo, Panginoon, sa iglesyang ito. Aking pong dalangin, Panginoon, sa aming pasamantalang paghiwa-hiwalay, tataglayin namin, Panginoon, ang biyaya at buhay at kalakasan na nanggagaling sa iyo at kung paano mo kami pinagpala, ay magiging pagpapala kami, Panginoon, sa marami, Panginoon. Maraming po salamat. Ito ang aming dalangin sa iyo, Ama, sa pangalan ng Panginoong Yesus. Mga kapatid, ang pag-ibig ng ating Ama at ang biyaya ng ating Panginoong Kristo at ang pakikiisa ng banal na Espiritu ay sumayo nawa ngayon magpakailanpaman. Amen.